Ayan, magandang gabi pong muli. Welcome po sa Dulos for Christ. Maraming salamat po sa napakagandang ating worship song kanina. Led by Sweet Mary Grace. At ang sharing po na ginawa sa atin, meron po kasi kaming apat na 5 katanungan na iniwan sa mga kapatid bago po tayo nag-umpisa kanina. And si Brother Paz po ang sumagot kanina. Maraming salamat po. Since we're, nandito na po si Pastor Tim. Maraming salamat pong muli sa pag-unlak ninyo sa amin sa Dulos for Christ. Thank you so much. Really a servant for Christ. Maraming salamat po sa JSMI Sambales at pinahiram niya kayo sa amin ngayong gabi. Ayun. Ating pong umpisa na ating gawain sa panalangin. Magandang gabi po mga kapatid. Ayan, dyan, willing na willing si Ate Lily manalangin. Ready na pong manalangin. Sige. Ayan po sa salamat pong muli. Pastor Tim Baluyot. Gusto pang paunlak niyo po dito sa Dulos for Christ. Tunay po kami nagagalak. Higit sa lahat ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo pong manalangin, mga kapatid. Kapisan po natin sa panalangin ng gawain. Ama namin banal na mga langit. Muli po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa gabing ito, God, sa patuloy mo paggabay sa aming Panginoon. At muli, Panginoon, kami mag-aaral ng banal na salita, God. Nangingi po kami ng gabay mo, banal na Espiritu, sa aming pag-aaral at tinataas po namin ang iyong pangalan sa gabi nito, Panginoon. Gamitin mo naman po ang si Pastor Tim Balot, Panginoon, ang iyong anak, Panginoon, na magpapahayag ng banal na salita mo, Panginoon. I-anoint mo po siya, O God. Anoint po ang kanyang labi, O God. At ang banal na Espiritu mo po ang kumilos sa gawain ito, Panginoon. At ang banal na salita mo, O God, ay magrema sa aming mga puso, Panginoon. Yes, O Lord. At matutulog kami, O God, na dala-dala namin ito sa aming mga puso, Panginoon. At ito, Panginoon, magmanifest sa amin. Tulungan mo kami na maihayag ito sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapwa, Panginoon. Lord, manguna ka, O God, sa gabing ito, Panginoon. At tulungan mo kami sa gawain ito, O God. Tawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa, O God, sinadyaman o hindi, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, na aming Diyos sa buhay, tapat at banal. Kaya sa iyo kami lumalapit, sa iyo kami humingi ng gabay, at humingi ng tulong sa gawain ito, Panginoon. Ikaw po ang manguna, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang mapasalamatan sa gabi ito. Salamat, O God, at itinataas ko po ang buhay ng bawat isa. At busy man po, ano man ang ginagawa ng bawat isa, O God, tutulungan mo kami, Holy Spirit, na iyong salita na ihahayag sa pamamagitan sa buhay ng aming pastor na si Tim Baluyot, O God. Ikaw po, O God, ang mga musag at gagabayan mo kami. Pag ikaw po magpapatagumpay sa gabi ito hanggang sa huli, Panginoon, ng gawa nito. Salamat, O God. Ikaw po ang itaas, ikaw po ang nadakila. Sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Kristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Ayan po, maraming salamat, Ate Lily. Maraming salamat po sa iyong very inspiring prayer. Ayan, welcome pong muli sa ating mga kapatid ngayong gabi. Ayan, thank you so much, Brother Paz, Sweetie Mary, Sis Rhea, good morning. Magandang gabi po, kapatid na Vilma Elcano. Magandang gabi po. Dito na rin pala sa Ate Maria, Sis Karen, Ate Ana, Ma'am Joy, Mimi G, Ate Rose, si Mimi Rose. Ayan po. Magandang gabi po sa bawat isa. Dalawa na po ang ating Vilma. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Sige po. Tayo po ay mag-umpisa ng tayo ay mas maraming matanggap na biyaya mula sa Panginoon. Through Pastor Tim. Maraming salamat po. Ayan si Ma'am Joy. Andito po, Good evening. Ayan po. Excuse me, Johan. Okay. Maraming salamat po. Sige po.
Pastor Tim, binibigay na po namin sa inyo ang mic. To God be all the glory po. Amen. Hallelujah. Narinig po ba ako? Hallelujah. Loud and clear po. Okay, salamat po. Amen. Salamat po muli sa inyo pong paanyaya. Natunay nga po na nagbibigay po ng kalakasan sa akin bilang isang lingkod ng Panginoon sapagkat naniniwala po ako na bawat pagkakataon na ibinibigay ng Diyos ay isang napakalaking pribilehiyo po sa kanya pong ubasan, magamit po para po sa kanya pong para po sa kanyang kapurihan. Amen. At masasabi ko po na ito po yung malaking pribilehiyo din naman sapagkat ito po ay gawain na kung saan alam ko pong mayroon pong pagkakaisa at walang ibang naitataas kung hindi ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kung tayo po bilang mga tao magiging masaya kapag nagkakaroon tayo ng part sa iba't ibang mga gawain sa mundong ito, secular activities, higit na mas magiging masaya tayo sapagkat ang gawain ito ay hindi para sa tao, hindi pa naman ito gawain para sa Panginoon. Amen. Salamat po muli, Sister Janet, at sa buong Doulos for Christ. Tama po ba ako? Doulos for Christ. Amen po. Salamat po sa inyo pong invitasyon at yung tayong magkakatipon sa isang layunin. Siyempre po, unang-unang i-bless ang pangalan ng ating pong Panginoon. Ikalawa po, mag-aaral ng kanya pong mga salita. Amen. Alam ko po na excited na po ang bawat isa. At ako po yung muling magpapakilala sa inyo po. Medyo nahihiya po ako doon po sa link sapagkat may nakalagay po doon, special speaker. Nahihiya po ako. Amen. Hallelujah. Pwede po na ilagay na lamang po, servant of God. Amen. Yun po. Hallelujah. At tayo po natin dito ay special po para po sa ating pong Panginoon. Okay? Hallelujah. Ako po si Pastor Tim, Alex Timothy Baluyot from Pampanga. At kasalukuyan po na naglilingkod po sa Panginoon sa ilalim po ng bandila po ng Jesus Saves Ministries sa Jesus Saves Ministries at Palace Outreach. Kasama ko po dyan ang ating pong kapatid, Pastor Ramel or Pastor Aya. Ang tawag po sa kanya, Pastor Ay. Pastor Aya. Salamat po. Okay po. Ako po ay 24 years old. At salamat sa Panginoon sapagkat sa akin pong murang edad, tinawag na po niya sa kanya pong patingin-lingkod. Panting lamang po, amen, tunay nga po nagpagtesto ako sa inyo pong mga gawain sapagkat napaka-consistent po ninyo. Amen. Na no-notify po kasi ang ating pong FB account. Tuwing kayo po ay magla-live doon po sa Holy Church. Tuwing 5 a.m. Lagi po yan, no-notify po ako kaya ako minsan napipindot ko po, minsan napapakinggan ko po yung mga message, mga testimonies. At hindi lamang po yung 5 a.m. Day of devotion, maging sa iba't ibang mga gawain na notify ko po. Pero sabi ko po, napaka-consistent po ninyo. Pagpatuloy lamang po ninyo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kunin niyo yan as challenge sa lingkod po ng Panginoon. Pagpatuloy po natin ang ganito pong mga gawain sapagkat alam ko po na bawat ginagawa natin para sa Diyos. Ito yung nakikita kahit hindi kawawalan ng pagkakano. At ng ito ay mayroon pong halaga, maliit pa ng malaki. Ito po ay may talaga sa pagpili po ng Panginoon. Amen po. Ito po ako kay Pastor Ay. Ito po yung pinakagaling gawa nito. Kasi ano ba yung spiritual gift na gawain nito? At as pa yung parang masasabi mo na malaking naitutulong ang gawain nito sa mga tao, sa mga mananampalataya. Ang binakit po niya yung binakit kong pagtitayang tinatawag po encourage. Amen. Tunay po na sabi po ni Pastor Ay, gamit kayo sa pag-i-encourage po ng mga pananampalataya. Masasabi ko po mga kapatid na sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng ganyan pong mga mananampalataya. Parang kayo po rin yung mga modern Barnabas. Tama po ba? Kayo po yung mga nag-i-encourage, nagpapalakas. At mga kapatid, sa panahon po natin na ngayon, na alam po natin maraming mga Kristiyanong nalalamig, maraming mga Kristiyanong tumatalikod, maraming mga Kristiyanong na sabihin po natin nanihina, kailangan natin ng maraming katulad po ni Barnabas. Tama po ba?
Kailangan natin na maraming mga mananampalatayang nag-encourage. Amen? Nawa po hindi tayo magiging dahilan ng paglayo, hindi tayo magiging dahilan ng panlalamig, pagkus tayo po'y magiging dahilan. Tayo po'y gagamitin ng Panginoon upang lalo pa silang mapalapit sa Kanya. Amen? Amen po ba? Nawa po, bagamat hindi sa atin yung parang pinaka-highlight po ng paglilingkod, nakatulad po ni Moises, hindi po ba nung nakikipaglaban ng mga Israelita, kung sila'y nasa ilang, kapag nakataas ang kamay ni Moises, sila'y nagtatagumpay. Ngunit kapag ito'y bumababa, natatalo sila. Dumating sa point na sabihin po natin nangawit si Moises. At sino po yung dalawang tumulong sa kanya na ang kanyang mga kamay ay maitaas? Isa po doon si Ur. Tama po ba? At mga kapatid, masasabi ko kung ganito ang ministry natin. Tumutulong tayo upang sa gawain ng Panginoon, marami po mga tao na mapalapit sa Kanya. Amen po. Salamat po sapagkat nagiging Barnabas po kayo sa panahon na ito. Nagiging mga encourager po kayo, ipagpatuloy lamang po ninyo yan. Amen po. Binigyan ko lamang po yan ng highlight sapagkat nais ko pong palakasin ang inyo pong mga moral para po ipagpatuloy ang ganito pong gawain. Sige po, simulan po natin ang salita po ng Panginoon. Kung may mga Bible ho kayo, dito po sa aklat po ng Pilipos. Philippians chapter 1, verses 7 to 11. Babasahin ko po. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart, and whether I am in chain or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. Verse 8. God can testify how I long for all of you with the affection of Jesus Christ. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insights, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. Last verse, verse 11, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Nais ko pong basahin sa wikang Tagalog. Napakaganda po niya. Pilipos, Kapitulo 1, simula po sa talatang 7 hanggang 11. Kayo'y laging nasa aking puso. Kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito. Magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Noon pa man, nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita, at kahit ngayong ako'y nakabilanggo. Saksi ko ang Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Jesucristo. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, sagana sa magandang katangian, kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. We bless your name. We worship you. We glorify your name, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, ang aking pong panalangin, bagamat iba-iba kami ng lugar, isang aming layunan, mapurihan ang iyong dakilang pangalan, at hayaan po ninyo na sa iyong mga salita, matuto kami, mabuksan ang aming pong mga spiritual na pandinig, mapalakasan kami, ma-motivate kami ng inyo pong mga salita sa oras na ito. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Mga kapatid, Amen, sabi amen. po, sa pag-aaral po ni Jean Twain and Legion Park, sabi po niya, research shows that children in the United States are maturing slower today than in the past. Lumabas daw po sa pag-aaral po ni Jean Twain and Legion Park na sa US daw po, sa Estados Unidos, sa Amerika, na ang mga bata daw po ngayon ay mas mabagal ang kanilang pagmamature kumpara po sa mga nakaraang panahon. Para po bang bagamat sila po ay alam po natin, amen, na mga bata kung minsan talagang magbagal yung sinasabi pong maturity po ng mga batang ito, pero lumabas daw po sa pag-aaral parang mas bumabagal daw po sa panahon na ito kumpara po noong una. Amen?
bumabagal po ang maturity po ng mga bata sa US. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, kamusta po kaya pagdating sa ating pong mga pananampalataya? Amen? Kamusta po kaya pagdating po sa ating pong mga pananampalataya o yung tinatawag po nating spiritual life? Ayan na naman si Pastor Tim. Patungkol na naman maturity. Noong nakaraan, Pastor, Apple of the Baron Fig Tree, ngayon patungkol na naman sa ministry. Well, ito po ang binigay na mensahe po ng Panginoon. Amen. Patungkol po sa ating spiritual life. Tayo po ba ay lumalago? O baka naman katulad tayo ng research na ito ni Jean Twain and P. John Park na bumabagal ang paglago ng mga bata sa Estados Unidos. Ang bagay na yan, kayo lamang po ang makakasagot. At ang sabi po ni James Fowler, ang sabi po niya, we all begin the pilgrimage of faith as infants. Amen? However, we are not intended to remain infants in Christ, or even children for that matter. Sabi niya, ang ating daw pong pananampalataya ay talagang nagsisimula sa pagiging infants, pagiging mga baby. Tama po ba? Pero sabi niya, hindi dapat tayo nananatiling infants. Hindi daw tayo nananatiling mga baby. Pangit naman po kung ang edad natin ay matanda na, amen, tapos yung mga itsura natin ay parang wala sa edad, amen. Kayo na po ang bahalang mag-isip. Opo, sabi niya, darating tayo sa tinatawag na pagiging baby Christian, ngunit hindi tayo mananatiling bata. Matatawa po kayo, amen. Kasabay po ng pagdagdag ng edad natin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kailangan sumasabay rin po ang ating paglago. Amen. Amen. Natanong ko po kung ilang taon na po ang Doulos for Christ. Pwede po bang sagutin, Sister Janet? 8 years po. 8 years. Wow. Praise the Lord. Mas matanda pa ang Doulos for Christ sa spiritual life ni Pastor Tim. Okay. Hallelujah. Sabi nga po, di ba? Kasabay ng pagdagdag ng iyong edad bilang Kristyano, kailangan tumasabay ka rin na lumalago. Amen? Amen. Kung babasahin natin yung Ephesians 4, chapter 14, malinaw sa talatang ito, ng disciple ni Paul, ang disciple ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod, ay magkaroon ng paglago ang mga pananampalataya. At sa akin po, bilang batang lingkod, nagpapasimula po sa paglilingkod bilang pastor, nakita ko po yung pangangailangan habang ako'y nagpapatuloy na lumalakad bilang lingkod ng Panginoon, nakita ko po yung pangangailangan na dapat akong mas lumago, na dapat akong lumalim pa. Sapagkat pumasok sa aking kaisipan na paano ko aakayin ang aking mga kapatid kung ako mismo wala sa lugar o hindi ko alam ang lugar na kung saan ko sila nais makarating. Tama po ba? Hello? Kaya nagawang desire sa aking heart na Lord, nais kong maging mas malalim pa. Kakibat ng kaisipan ito, Lord, Panginoon, nais ko na mas makilala pa kita. Nagkaroon na po ba kayo ng ganyan pong mga panalangin? Panginoon, I want to know you more. Lord, nais ko na mas lumalim pa ang aking pananampalataya. Na habang nadaragdagan ang edad ng aking pananampalataya, Panginoon, nais ko na madaragdagan pa ang aking pagkakilala sa iyo. Madagdagan pa ang aking pananampalataya sa iyo. Lumalim pa ang aking pananampalataya sa iyo. Balik ko tayo dun sa Bible verse po na binasa natin. Philippians chapter 1 verses 7 to 11. Yung po verse 7 and 8 po nito, ipinapakita po dito yung background and introduction ng ministry ni Paul sa mga taga-Pilipos. Amen. Ipinapakita po yung naging background po nito. And then yung verse 8 and verse 11, makikita natin may dalawang tanong nito. What was Paul praying for his people? Ano yung prayer ni Pablo sa mga taong ito? Amen? And what did he want for them? Number 1, ano yung gusto ni Pablo sa mga taong ito? Pangalawa, ano yung ipinapanalangin ni Pablo sa mga taong ito? Pangalawa, ano yung gusto niya
na mangyari sa mga taong ito. Number one, intimacy with God. Mga kapatid, kailangan po sa paglakad natin bilang mga mananampalataya, lumalalim ang pagmamahal natin sa Diyos. Hello? Nakikinig po ba kayo? Amen. Amen Nawa po. hindi uso sa pananampalataya, hindi uso sa mga Kristiyano. Dinidiin ko po ito, hindi uso sa mga Kristiyano yung sa una ka lang magaling. Hindi uso sa mga mananampalataya yung mga salitang sa una lang mainit ang iyong pagmamahal. Kailangan po sa ating pagmamahal sa Diyos, ito po'y lalong nagiging mas mainit. Ito'y laging mas lumalalim. Kapag love was a sign of growth in spiritual maturity. Special po kay Apostol Pablo, special po kay Paul ang church ng Pilipos. Sapagkat sabi niya, I have you in my heart. Amen? Amen. Ano? Hindi lamang ito basta trabaho sa Kanya, bagkus ito isang ministeryo sa Kanya at ito isang paglilingkod ng may kasamang pagmamahal. And I believe na ganito dapat ang kaisipan ng mga taong naglilingkod sa ubasan ng Panginoon. Ito'y paalala sa atin ng mga leaders, Sister Janet, at kung sino pa man yung mga leaders sa Doulas for Christ, sa gawain nito, ito'y isang paalala sa atin na ang ministeryong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay hindi natin inaaring trabaho, bagkus ito'y isang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos upang lalo nating maipakita sa Kanya ang ating pagmamahal. Amen? Na hindi lamang ito basta turing na trabaho, bagkus ito isang gawain ng pag-ibig ang nag-uudyok upang ito'y ating gampanan. Amen. Hello. Kung hindi man po kayo makapagsabi ng amen, pwede po ninyong pindutin ang inyong mga heart, ang inyong mga palakpak, o kung ano pa man yan. Amen. Ito po isang trabaho. Ganyan yung kay Pablo. Ganyan yung bawat. Ganyan ang nasa kanyang puso sa bawat ginagawa niyang paglilingkod. Lagi niyang isinasa puso. Kayo po, isinasa puso po ba ninyo ang gawain nito? Alam ko, opo. Sapagkat hindi ito magtatagal kung wala ito sa inyo pong mga puso. Mahal ni Pablo, I have you in my heart, ang sabi niya. At makikita natin, hindi lamang si Pablo ang nagmamahal sa mga taga-Pilipos, bagkus ang mga taga-Pilipos ay nagmamahal din naman kay Apostol Pablo. Amen. Sapagkat sabi niya that their love would abound more and more. Kasi kung babasahin natin, sila yung naging kaagapay ni Pablo habang siya nasa bilangguan. Makikita natin dito, nagpapadala pa sila ng tulong kay Apostol Pablo. Meaning to say, mahal sila ni Pablo and at the same time, mahal din nila si Pablo. Ako lagi kong tinatanong yung church tinatanong yung congregation, ako po, mahal ko po kayo. Kung tanong, mahal po ba ninyo si Pastor? Mga ganun po, ano? Mahal kayo ni Sister Janet. Mahal po ninyo si Sister Janet. Mga ganun pong bagay, ano? At ganito yung ipinapakita po ng Bible verse na binasa natin. I have you in my heart, ang sabi po ni Pablo, at makikita natin sa binasa natin, si Pablo ay minamahal din naman ng mga taga-Pilipos. Amen? They had already shown love towards him. Minahal na ng mga taga-Pilipos si Apostol Pablo. Minamahal ng mga taga-Pilipos si Apostol Pablo. Pero, merong pero. But Paul wanted them to grow even more in it. Nais ni Apostol Pablo yung kasalukuyang pagmamahal ng mga taga-Pilipos sa kanya, yung kasalukuyang pagmamahal ng mga taga-Pilipos sa Diyos, sa gawain ng Panginoon ay lalo pang lumalim, lalo pang tumibay, lalo pang lumawak. Because love is the most important goal of our spiritual growth. Kung minsan nakala natin ang goal natin, dumami tayo ng kabisadong verse. Kung minsan nakala natin ang goal natin sa ating paglilingkod sa Panginoon ay maging pinakamagaling na tagapanguna, pinakamagaling na pastor, pinakamagaling na leader.
Sa church, akala natin maraming mga manunugtong, akala nila, ang goal nila, maging sikat sila, maging magaling sila, maging magaling na taga-akay. Akala ng church, kung minsan, ang goal ay lumaki ang church, gumanda ang church. Akala kung minsan ng church, magkaroon siya ng matibay na yung pinaka-goal niya ay magkaroon ng spiritual discipline, maging magaling siya mag-pray, maging magaling siya mag-fasting, regular fasting, maraming mga sabihin po natin Bible verse na kabisado, hindi nag-attend ng worship service. Akala natin na yun goal natin. Mga kapatid, don't get me wrong, hindi masama ang mga bagay na ito. Inuulit ko po, hindi masama ang mga bagay na ito. Those things are good, vital for our growth. Ngunit hindi ito ang pinaka-goal natin bilang mga Kristiyano. But they are the means. Sila yung paraan para ma-achieve natin yung goal natin. Our goal is to love God and to love our neighbor more and more and more. Hello? Kailangan ang paglalim sa ating pagmamahal sa Diyos. Ang ating pinaka-goal. Kasama rin nito yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Hindi ka lang basta lumalalim sa mga spiritual discipline, bagkus ginagamit mong mga ito upang makatulong sa pagmamahal mo sa ating Panginoon. Nakakasunod po ba kayo, mga giliw kong tagapakinig? Kagaya po ng isang team, like for example, basketball team, magsiset sila ng goal. Ang goal natin, mag-champion sa tournament. Ang goal natin, makuha natin yung kampiyon. Yung sabihin natin, maging champion tayo sa basketball. Ngayon, para makuha natin yung goal natin na yun, maabot natin yung goal na yun, gagawa tayo ng iba't ibang strategies, mga paraan, iba't ibang mga training, conditioning, strategies. Amen? Gagawa tayo ng kasunduan. Kailangan sa ganitong oras, maipot natin na ilang beses. Kailangan malaman natin yung iba't ibang mga game plans. Makabisado natin yung iba't ibang mga game plans. Then, lumipas sa mga araw, linggo, nakuha nila. Nakabisado nila yung mga game plans. Nakuha nila yung mga desired nilang mga katawan para condition sila sa kanilang paglalaro. Pero ang tanong, yun ba ang pinaka-goal nila? Hindi po. Ang pinaka-goal nila, magkampiyon sa tournament na kanilang sasalihan. Well, church, ganyan din tayo. Ang pinaka-goal natin, lumalim ang pagmamahal natin sa Panginoon. Gagamitin natin yung iba't ibang mga spiritual discipline para yung pagmamahal natin sa Panginoon, maabot natin. Amen. 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 Kailangan lumalalim ang ating pagmamahal sa Panginoon. Amen. Naalala ko nga po yung isang kapatiran sa Zambales. Sabi niya, Pastor, lalong lumalalim ang pagmamahal po sa aking mister. Nawa, ganyan din po kayo. Ganyan din tayo. Lalong lumalalim ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Number 1, love, or yung intimacy with God. Number 2, discernment. Babasahin natin verse 9, in real knowledge, discernment, so that you may approve the things that are excellent. Amen? Kapag sinabi natin discernment, masasabi kong isa sa mga meaning ng discernment, the capacity to determine what is best for us. Ito yung kapasidad natin na malaman natin yung mga the best. Amen? Na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Discernment help us to see beyond the surface. Amen? Nakakatulong po ang discernment. Ma-avoid natin yung deception, ma-avoid natin yung sin, ma-avoid natin even harmful situations. Sa madaling salita, kailangan lumalalim yung discernment natin. Hindi tayo nananatiling bulag. Hindi tayo nananatiling bulag sa mga maling bagay na ginagawa ng kaaway sa ating mga buhay. Nais din ni Pablo na lumalim. Amen. Ang mga taga-Pilipos sa ganito pong bagay. Sapagkat ng pong panahon, amen, marami pong mga, sabihin po natin, mga heresies, mga maling katuruan. Well, ganun din naman po sa panahon natin ngayon. Amen? Kaya nga po, hindi na tayo nagugulat sa nangyayari sa mundong ito. Tunay nga pong walang magandang mangyayari sa mundong ito. Pasama na ng pasama. Hindi na tayo magugulat sapagkat alam natin. Bukod po yung alam natin, yung laman ng Biblia, may discerning spirit po na inilalagay ang Panginoon sa ating pong mga puso.
Amen? Kumisa, yung discernment din po na ito, tinuturuan tayo para piliin kung ano yung mas the best para sa atin na ibibigay ng Panginoon. Sapagkat kung minsan, nagbibigay po ang kaaway ng dalawang bagay. Nagbibigay po ang kaaway, amen, na sabihin po natin na kung minsan, nalilito tayo. Amen? Ito ba'y looban ng Panginoon? Pastor, will ba ito ng Lord? Binibigyan may opportunity na maganda sa iyo? Kung minsan, ito ba ang kalooban ng Panginoon sa akin? Ito ba yung gusto ng Panginoon sa atin? Ngayon, kung may maraming kang discernment, hindi basta tatalon sa bagay na ito sapagkat not all opportunity are blessings. Hello? Hindi lahat ng oportunidad na nakikita natin na dumarating sa atin pagpapala mula sa Diyos. Kaya kailangan natin ng matibay na discernment upang makita natin yung tunay na nanggaling sa Panginoon o baka naman yan ay galing sa kaaway. Amen. Kaya maging maingat tayo mga kapatid. Kailangan natin maging malalim yung discernment natin. Amen. Hindi tayo basta-basta matatangay ng pakana ng kaaway. Hindi tayo basta-basta matatangay na sabihin po natin, ibinabato ng sanlibutan ito, pagkus nananatili tayong matibay, nananatili tayong nakatindig, nananatili tayong nakatayo, hindi tayo basta-basta naluloko, hindi tayo basta-basta natatangay ng kaaway, sapagkat may matibay tayong discernment. Alam natin yung galing sa Panginoon at yung galing sa kaaway. Amen? Sapagkat sa habang patuloy po, amen? Hindi naman kasi masaya ang kaaway na nasa piling ka ng Panginoon. Halimbawa, ginagawa natin ito, hindi siya masaya. Hindi masaya ang kaaway na lumalapit ka. Hindi masaya ang kaaway na lumalalim ang pagmamahal mo sa Panginoon. Hindi siya masaya. Sasabihin po natin, tumitibay ang relasyon mo sa Panginoon. Hindi siya masaya. Gusto niya nga lumayo ka sa Kanya. Gusto niya nga lumayo ka sa Panginoon. Gusto niya nga masira ang relasyon mo sa Panginoon. Gusto nga ng kaaway, tuluyan kang sabihin masira ang buhay mo. Tuluyan mawasak ang buhay mo. Ngayon, gagawa siya ng iba't ibang mga paraan. Gagawa siya ng iba't ibang mga dahilan upang mapalayo ka sa Panginoon. Ngayon, church, kailangan natin ng matibay na discernment para makita natin maging matibay ang ating paninindigan. Amen? Na hindi lahat ng darating, na hindi lahat ng ibibigay, ng mararanasan natin, ito'y galing sa Panginoon, bagus ito, umisa, sinasala muna natin. Kaya nga, the ability to see beyond surface. Alam natin kung ano yung nasa likod ng mga bagay na nasa ating harapan. Parang ganito lang yan sa usok. Kaya mong tignan yung nasa likod ng usok. Parang mga ganon. Naiintindihan niyo po ba? The ability to see beyond surface. Number 1, love. Number 2, discernment. Then, number 3, kailangan lumalalim sa atin, holiness. Babasahin natin verse 9 and 10. In order to be sincere and blameless until the day of Christ, having been filled with the fruit of righteousness. Ito'y mahalaga na kailangan nating malaman. As you grow in Christ, you should learn to be right in your practices towards God. Amen? Kung babasahin natin yung chapter 1, verses 15 to 16, ipinapakita ko ng talatang ito na ang Diyos ay banal. Kaya dapat ang mga mananampalataya, mga sumasamba sa Kanya, ay dapat ding magpakabanal. Amen? Nung niligtas tayo ng Panginoong Jesus, amen, nung tinanggap natin siya, marami po kasi nakako-confuse sa bagay po na ito Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, si Jesus Christ as Lord and Savior, He forgives our sins. Tama po ba? Pinatawad niya tayo sa ating pong mga kasalanan, inilagay niya sa ating pong mga pusong banal na spirito, inilagay niya yung seal, inilagay niya yung, sabihin po natin, dati kaaway tayo ng Panginoon, ngayon tayong mga anak ng Panginoon, tayong mga kaibigan ng ating pong Panginoon, inaari na tayong atin, inaari na tayo ng Panginoon, kilala na tayo ng ating pong Panginoon.
Amen? At dahil po sa bagay na ito, tayo po'y papunta na ng kalangitan at walang sino man ang makasisira nito. At simula nung tayo makakilala at tumanggap ng libreng kaligtasan ng Diyos, tayo napatawad na sa ating mga kasalanan. Amen? Sabi ko nga, tayo'y kanya na, tayo'y anak na ng Diyos, tayo'y papunta sa langit. Amen? Ngunit ayaw ng Diyos, mga kapatid, na manatili ka sa kung ano ka sa kasalukuyan. He wants you to grow. Kailangan po, mga kapatid, may pagbabago. Kaya nga pong sabi po ng salita ng Panginoon, ang sino mang tumanggap kay Kristo'y isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo, simula nung makilala natin ang Panginoon, simula nung tanggapin natin si Jesus as Lord and Savior, ano na yung mga bagay na nabago sa atin? Ano na yung mga bagay na dati nating ginagawa, ngunit ngayon hindi na natin ginagawa sapagkat alam natin na hindi nagbibigay kaluguran sa Panginoon? Ano na yung mga bagay na dati masaya tayong ginagawa sapagkat hindi natin alam, ito pala pagdating ng araw ay makakasira sa ating mga buhay na dati ginagawa natin, masaya tayong ginagawa, ngunit ngayon pinagsisihan na natin. Nagbago na tayo. Opo, hindi po matutuwa sa mabilisang kaparaanan o sa isang titik matured ka na, sa isang titik banal ka na. Bawat araw nakagawa tayo ng kasalanan, ngunit bawat araw sapat ang biyaya ng Panginoon, ngunit nawa, amen, hindi natin gawin dahilan na bawat araw maaari tayong magkamali, kaya magpapatuloy tayo sa mga pagkakamaling ito, sapagkat alam ko na ang tunay na mananampalataya, opo, magkakamali siya, magkakasala pa siya kung minsan, ngunit hindi siya magpapatuloy sa pagkakasalang ito. Amen? Sapagkat kung talagang anak ka ng Panginoon, nasa iyo ang banal na spirito, tutulungan ka niya upang magkaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay. Hindi ka mananatiling ikaw, bagkus ikaw ay lalago sa kabanalan, sa biyaya ng Panginoon. Dalawang bagay po Kung tinatawag mo, ito po, magpapakadiretsahan po ako sa inyo. Kung talagang inaano po ninyo ako na pastor, amen? Bagamat wala pa po tayong mga personal na pagkakakilala sa bawat isa. Kung tinatawag mong Kristiyanong yung sarili ngayong araw na ito, isipin mo nga, ano na ang mga nangyari pagbabago sa iyo. Dati, ganito ako, ngayon, ganito na ako. Pastor, dati, walang lumalabas na maganda sa aking bibig. Pero ngayon, praise the Lord, lagi na si Jesus ang laman ng aking bibig. Ito, lagi kong sinasabi ito sa church ng Katolik. Dati, pastor, madamot ako. Ngayon, mapagbigay na ako. Pastor, dati, palamura ako. Ngayon, praise the Lord na ang lumalabas sa bibig ko. At marami pa mga malalalim na mga bagay na masasabi po ninyo, pastor, dati, hate na hate ko ang ganitong mga bagay. Pero ngayon naiintindihan ko, salamat sa Panginoon, nagbago ang aking buhay. Ano ang mga pagbabago na ito sa iyong buhay? Okay, may masasabi tayo, tama po ba? May masasabi pa tayo, may masasabi tayo, amen, na mga nagbago sa ating buhay. Amen? At ang mga pagbabago bang ito, may follow-up question ako. Ang mga pagbabago bang ito ay mapapatotohanan ng mga tao sa paligid mo? Mga kapatid, nais ko pong maging direct chance sa inyo sapagkat ang panahon na ito ay napakaano na po. Nawa po naiintindihan po ninyo ako. And I pray that the Holy Spirit, amen, yung mag-touch sa ating pong mga puso. Nais ko po na sapagkat sa panahon na ito, yung mga dating bagay na hindi normal, nagiging normal na po Ito po'y burden po ng maraming mga mananampalataya at mga pastor. Maraming mga bagay sa panahon na ito na dating hindi naman normal pero ngayon nagiging normal na po. Kaya kailangan talaga na ang mga mananampalataya, tinatayuan natin yung ating pong pananampalataya. Nagiging asin at ilaw tayo ng sanlibutan. Yung bagang mga pananalitan, hindi tayo nakikikompromiso sa mundong ito. Amen?
kailangan nakikita talaga ikaw anak ka ng Panginoon. Hindi lang sa salita, maging sa gawa. Hello, hello, hello. Kaya ngayong naalala kong kwento, may isang pamilya, nanay at tatay, mayroon silang isang anak. Yung baby nila siguro, yung anak nila mga nasa 10 years old na, 10 years old. Nagsimba sila. Tapos, tuwang-tuwa yung bata habang nasa church. Nung lumapit yung pastor, kinamayan yung nanay at tatay ng bata, tapos magmano yung bata. Tapos nagsabi ng bata, Pastor, sabi niya, pwede po ba na dito na lang po kami tumira sa church? Bah, nagulat yung pastor eh. Sabi niya, Pastor, pwede po ba na dito na lang kami tumira sa church? Bah, nagulat yung pastor, sabi niya, bakit naman? Sabi niya, kasi po, sabi niya, dito sa church, yung nanay at tatay ko hindi nag-aaway. Pagdating sa bahay, batuhan ng ganito, batuhan ng ganyan. Nag-aaway ng ganito, nag-aaway ng ganyan. Pero pagdating dito sa church, love na love nila ang isa't isa, Pastor. Dito na lang po ako. Ano po yung nais pong sabihin ni Pastor Tim, Brother Tim sa bagay na ito? Kailangan po may pagbabago, mga kapatid. Ang tunay na anak ng Diyos, may pagbabago. Kaya nga tinatawag tayo mga born again. Ika'y naipanganak ng muli. Wala nang yung dating pagkatao, ikaw ay bagong nilalang na. Pagbabago ha? Ikalawa, ano yung mga natutunan mo? Natutunan mo? Buti na lang, salamat sa Panginoon. Iniligtas niya ako, hindi. Ganun po, kung hindi, napahamak ako. Marami kayong mga natutunan eh. Mga natutunan mo na maaaring magbago sa iyo at maaaring ding matutunan ng iba upang sila'y magbago. Kaya dito papasok yung testimony ng ating pong mga buhay. Amen. Kanina narinig ko yung testimony ni Pastor Ay, Pastor Aya. Napakaganda ng testimony ng pastor na ito. Amen. Ipagmamalaki ko ang pastor na ito. Amen. Talagang napakaganda. Talagang nakita ko yung pagbabago na kapangyarihan ng Panginoon na talagang lumukob sa Kanya. Amen. Dapat po may mga natutunan tayo. Bakit kailangan ito? Sapagkat tayo ay iniligtas upang hindi nanatiling nakakulong sa kasalanan. Tayo'y iniligtas ng Panginoon hindi upang manatiling nakabilanggo, hindi upang manatiling nakatanikala. Tayo'y iniligtas ng Panginoon upang maranasan natin ang kanyang biyaya at mga pagpapala. Amen. Kaya dapat may mga natututunan tayo. Kaya dapat may mga pagbabago tayo. Amen. Are you growing more in love with God and Hallelujah. other people? Lumalalim ba ang pagmamahal mo sa Diyos? At sa ibang tao? Amen? Lumalalim ba? Nagiging mas matibay ba yung discernment mo? Para makita mo yung mga iba't ibang situation sa buhay mo at hindi ka basta-basta maliligaw. Amen? Lumilinaw ba yung paningin? Baka naman nananatili kang bulag. Amen? Are you becoming more holy in your life? Is there a sin you are just remaining in? May mga kasalanan ba na talagang hindi mo pa naaalis sa iyo? Kapatid, ito na yung araw. Amen? Para nawa po magkaroon tayo ng motivation para lumalim pa sa ating pong Panginoon. Nawa po, kapatid, dito po ako magtatapos. Ito po, nawa po, ito po yung matouch ang inyo pong mga damdamin, ang inyo pong mga puso. Nawa po, sa mundong ito, sa panahon pong ito na marami pong marami pong mga miyembro ng simbahan na sabihin po nating nagkakamig hanggang sa hindi mo na makikita, hindi nagpapatuloy, nakakalungkot po. Totoo po, ito po yung mga panalangin po natin sa totoo na po, sa panahon na ito, lalo na po ng pandemic, napakarami po mga churches na nagsara, sa totoo lang po, marami po mga pastor na nag-resign sa panahon na ito. Iba't ibang mga kadahilanan, hirap ng buhay, hindi nakakaya ang pressure, marami po iba, hindi po natin alam lahat, pero totoo po yan. Nawa po sa panahon na ito, amen, na maraming humihinto, kung minsan nakakaranas po ng problema, panlalamig, sakuna, na kung saan sabihin po nating sakuna ng buhay, problema ng buhay, sumusubok sa pananampalataya. Amen. Sa panahon na ito na totoo naman po, marami po mga natitisod, yung word na natitisod, alam po. At kung minsan, pinipiling tumalikod. Sa panahon na ito na marami po mga mananampalatayang nawawalan ng saysay, yung mga naitanim sa kanila pong mga puso. Sa panahon na ito na
marami pong, biblical naman po sa mga huling panahon, marami pong mga lalarig ang kanila pong pananampalataya, pagmamahal sa Panginoon. Nawa po mga kapatid, ang dulos for Christ. Amen. Nawa po, tayo yung mga Kristiyanong ninanais o pinipili na maging mas malalim, maging mas kagamit-gamit sa gawain, maging mas malawak, maging mas matibay ang pagmamahal sa Diyos. Amen. Amen. Nawa po hindi tayo kabilang sa mga mananampalatayang tumatalikod, kung hindi pa naman kabilang tayo sa mga Kristiyanong dumadalangin upang ang mga taong ito'y magkaroon muli ng init ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Kaya nga kanina po binanggit ko ang church na ang gawain nito, ang spiritual gift nila base po kay Pastor kay encouragement. Mayroon tayong role na sabihin po natin mayroong malaking impact. Kung titignan natin, hindi pansin kung minsan yung spiritual gift ng encouragement. Pero napakalaking bagay po pala nito. Salamat, pwede po pang sabihin sa mga taong nagpalakas ng loob mo. Dati nanghihina ka, may mga testimony ganyan. Madaling araw, natatawag, Pastor, may problema po ako. Ganyan. Salamat sapagkat naging Bernabe ka. Salamat sapagkat naging Barnabas ka. Salamat sapagkat pinili mong magpatuloy. Kaya ngayon ginagamit ka ng Panginoon. Salamat, pinili mong mas lumalim. Salamat sapagkat pinili mong matapili sa gawain ng Panginoon. Kaya ngayon ginagamit ka ng Diyos. Kapatid, sa oras po na ito, nawa po mayroon po tayong natutunan sa bagamat kung minsan diretsahan po si Pastor Phil, ganyan po talaga si Pastor. Pero alam ko po ito yung kailangan po natin. Kailangan po ng mga mananampalataya sa panahon na ito. Kung minsan hindi natin napapansin yung mga bagay na ito yung mas higit na makakatulong po sa atin. Amen? Kaya nawa po, purihin po ang nawa po sa gabing ito po yung naging makabuluhan at alam ko naman po ito yung naging makabuluhan at nais ko pong tapusin ang mensahe ko at pakikling panalangin. Panginoon, batid po ninyo ang laman ng aming mga puso. Batid po ninyo, Lord, ang laman ng aming mga isip. Ang aking pong panalangin, gamitin mo ang Doulos for Christ sa pangunguna po ng aking pong kapatid, Sister Janet, at kung sino pa man po yung mga leaders ng ministry na ito. Gamitin mo ang Doulos for Christ upang marami pang mga mananampalataya, hindi lamang dito sa Pilipinas, lalo higit sa kanilang mga bansang pinagtatrabahuhan, upang marami pang mga mga tao na mailapit sa iyo. Bagamat hindi madali ang nasa ibang lugar, pagkat Lord, ito po'y mapapalayo ka sa pamilya. Salamat sapagkat nandito ang Doulos for Christ. Ginagamit mo upang sa iba't ibang mga kapatid, mga kapwa namin Pilipino, hindi lamang sa mga Pilipino, bagkus sa iba't ibang mga nasyon, ginagamit mo sila upang maging Bernabe sila, maging Barnabas po sila, nagpapalakas ng loob, at ginagamit upang ibahagi ang iyong kabutihan, pagmamahal sa mga tao nito. Kaya manalangin ko more power sa ministry nito, Panginoon. Gamitin mo siya according to your will. Gamitin mo mightily ang ministry na Doulos for Christ. Salamat po, Panginoon, itong aking simple na panalangin. Ngunit alam ko ito'y iyong naririnig, Panginoon. Kaya purihin ka, pasalamatan ka. In Jesus' name, amen, amen, amen. To God be the glory. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Purihin po, purihin. Ay, pasensya. Kasi, nag-e-echo po ako. Nagamit ka po. Yan, nakamute ka po. Salamat po, Pastor. Ayan, amen. The glory po. Maraming salamat po, Pastor. Nakamute ka po, hindi ka po naririnig. Okay na po ngayon, naririnig na.
Okay na, naririnig na po ako. Okay na po. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat, Pastor Tim. Muli kami ay ginulantang ng isang ngiting. Matamis na ngiti, subalit malasuntok na sa... Grabe, ano po. Kaya nga po, you cannot judge the book by its cover. Akala nyo sweet. Pero, maanghang pala. Sweet and spicy. Di po ba? Sabay. Pero alam nyo po, talagang grabe po, grabe. Salamat po. Alam ko, katulad na sinabi ni Pastor Tim, maaaring hindi man kayo makapag-amen dahil kapag nakamute kayo, but you can send a heart, you can type amen sa ating GC or dito po sa ating chat room, sa Gmeet. Maraming salamat po sa inyong, papuri sa Panginoon sa gabing ito sa paggamit kay Pastor Tim. Amen. Grabe. Sino po? Pakitype naman. Sino ang nakaalala ng 3 puntos na ibinigay ni Pastor ngayon? Kung tunay ngang tumanim sa ating mga puso't isipan, tinamaan. At hindi man tinamaan, tumago. Nagtakip ng tenga o nagbulag-bulagan o nagbingi-bingihan. Pero makikita mo pa rin sa GC dahil isinulat ko po. Ayan. At uulitin ko pa rin kung kanina kay Pastor hindi nyo pinakinggan dahil nasaktan, harapin na natin ang katotohanan. Lalong-lalo na if our face is the problem. Ayan. Kasi pag tumingin ka sa salamin yan talaga ang makikita mo. Wala nang iba. So kahit na face is the problem, we have to face it. Okay? So kitang-kita po. Magre-reflect talaga sa ating mga buhay. First, sabi ni Pastor, is the love. Ito po ang pinakaugat ng lahat. We shouldn't be moved or do something out of obligation or kailangan mo lang gawin, di po ba? It has to be motivated by love. Para po wag tayo mag-burst out isang araw, wag tayo ma-burden, wag tayo pong mahirapan, Dahil kapag hindi galing sa love, may kapaguran isang araw. Mapupuno ka po. Bigay ng bigay, may gift. May spiritual gift is giving isang araw na puno, hindi na nagbigay. Hindi lang nagbigay, nawala pa. Di po ba? Ang ganda nga ng tanong ni Pastor love ko kayo, ako ba love nyo? Oh my gosh. Meron po akong isang pastor din na napakinggan naman, iba naman ang version niya. Miami, kasi Brazilian siya, sabi niya, Miami. Love me. Wow. Iba naman yun Siya naman, nag-aas naman siya na mahalin niyo ako. Wow. Me, Ami. O, di ba? Ay po, pambira tong pastor na to. Kakaiba to si Pastor Tim naman, mahal ko kayo, ako ba love niyo? Parang nakakahiya ako, manahiya ako ang tanongin kasi, baka ibang isagot. Hindi pala nahihiya, natatakot. Ayun, natatakot sa isasagot. And pangalawa po, yung discernment, mga kapatid, Doulos for Christ Anniversary, si Mimi G, talagang part 2 ng discernment topic niya kasi po, discernment talaga ay napakahirap maunawaan, napakahirap ma-discern. Napakahirap ma-discern. You need to be flexible, you need to be lovable. Lahat na po ng gift ng Holy Spirit kailangan mo ma-apply para maunawaan natin ang kapwa-tao. Para tayo po ay makapagbalik sa kanila. We should empty our cup and fill it with the gift of the Holy Spirit so that when we spill it, ang lalabas po doon ay ang bunga ng Banal na Espiritu. Dahil kung hindi, laging tayo pa rin ang mananaig. Yung kagustuhan natin, nalalaman natin, at nararapat sa tingin natin. And the third, ay alam niyo po doon sa discernment na in-note ko lang, pasingit lang po. Sabi ni Pastor kanina, madaming opportunity na dumarating sa buhay natin, but not all the opportunities are blessings. So eto po, ang daming nag-aas sa akin ngayon. Parang kabilaan, hindi ko alam kung ano po ang tama kasi maliligaw ka dahil sa ganda ng offer. But then nagpa-pray ako kay Pastor, simpleng tanong lang niya. Anong may bibigay mo sa Panginoon pagkatapos niyan? Ay,
ni hindi ko man lang naitanong. Di po ba? Nag-ask ako, ay, inisip ko muna yung mga bagay-bagay. Di po ba yung ganito, yung ganyan. Nag-consider ka, ay paano yung ganito? After church, ay 2:00 naman pala ang umpisa After church, pwede na akong pumunta. Ay mga ganon. Hindi ko inisip na, ano ang maibibigay ko? Maibibigay ko sa Panginoon. Maitataas ba ang Panginoon? After kong kumanta, napapurihan ba ang Panginoon? Nakapag-evangelize ba? Wow, oo nga, no? Di po ba? We need a discernment. Kinailangan ko pa talaga si Pastor para out of focus na ako dun sa mga nakaka-overwhelm talaga kapag madami, O, ikaw, kailangan ka dito, ganito. Di po ba? We should really ask the Holy Spirit, ask talaga ng guidance ng Panginoon. Even though it looks like a blessing, is an opportunity, but not all of them are blessings. Sabi nga ni Pastor Tim, talagang tusok sa pool. Ayan, ninitian lang ako ni Pastor sabay nagising si Jeanette, pambihira talaga, mga simpleng ngiti ni Pastor na, may kasamang fairy, dart. Amen. At sabi po kanina, isa pa, hindi lahat ng naririnig din natin, dapat natatakot tayo o nadadala tayo. Katulad po, alam niyo po dito sa Japan, may prophecy po, may sikat po dito ngayon na siya, Japanese kasi nasa Japan, po. Nag-prophesy siya, ngayong Friday daw po, Friday going to Saturday, magkakaroon daw po ng malaking lindol. Yan po yung halos talaga makikita mo sa mga news, sa Facebook, lalo na mga Brazilian. Makikita niyo po sa kanya, kasama ko kasi trabaho mga Brazilian. Talagang ang dami sa mga news nila, ganon. Puro paglindol ngayon. Tapos ang kasama ko, may kasama po akong Christian. Sabi niya, hindi ako takot mamatay. Kristiyano ako. Handa. Pero, handa ko na mga gamit ko. Handa ko mga gamit ko. Yung mga dokumento ko. Sabi ko, bakit? Syempre, alam nyo, ang sabi niya, hinilimbawa pa niya yung 10 virgins Sabi, di ba? Dapat handa ka rin. Alam natin, may tiwala tayo sa Diyos, pero dapat handa ka rin. Maganda naman yung kasagutan niya. Kaya lang, hinalimbawa niya yung mga dokumento. Sabi ko, ang mga dokumento, lagi yan handa. Nakaitago yan. Ba't kailangan mo maglakad ka sa kasama mo ang dokumento? Parang yung faith at yung action, parang medyo no? Pero sabi niya, pero hindi ako takot mamatay. I'm just being wise. I'm just being prepared. Alin ba talaga? Ano ba, wise, prepared, o being faithful? Hindi ko po talaga maunawaan. Pero yun yung niya, sabi niya, hindi. Sabi niya sa akin, kaya nga, hindi nga ako takot mamatay. Hindi naman dun yun Pero okay lang po, hindi na ako nakipagtalo. Pero sabi ko, amen. Di po ba? Pero wag tayong magpapadala. Parang ganito po parang nagpipray ka ng Lord, huwag po sanang umulan, pero nagdala ng payo. Exact. Just to be prepared lang po, di ba? Just in case, di ba? Grabe. Totoo po yan, kaya sa atin po talagang kailangan maging maingat po tayo dahil sa panahon din po na ito, napakauso po ng mga online worship, online services. Nag-iingat po dapat talaga ang maraming mga mananampalataya sapagkat hindi po lahat ng nagpapakinggan po natin ay biblik. Yan po yung isang paalala po sa atin. Amen? Amen. Mag-iingat po tayo. Amen. Salamat po. Sabi nga po na yung naibahagi, na mag-ingat tayo para wag tayong ano nga po yung term na ginamit nyo? Maligaw o yung term na ginamit ni Pastor kanina. Hindi naman malaglag. Yung term na ginamit ni Pastor kanina, asa na yun? Para wag daw po tayong madala. Ayan. Ay, ang galing ni Sabi ko po, di ba, nagtanong ako, sige po. Malin lang. Ayan. Salamat po. Hinanap ko pa talaga sa GC. Ang una ko nakita, yung sagot ni Pastor. Talagang nakikinig si Brother Paz. Ano po yung 3 point natin ngayon? Na-type ka agad. Ang galing pala. Hindi kasi po ako nakatingin sa GC. Pero ayun po, napakarami talaga tayong maririnig, mapapakinggan
na akala natin ay katotohanan. Sabi nga po sa 1 Peter na sinare ni Pastor Tim, 1 Peter 1:15-16, kailangan po talaga tayo ay maging, ano po yun, yung nalalaman natin, natutunan natin, ma-apply natin lagi, ano po, upang wag tayong malinlang. And, ability to see beyond surface. Talagang kailangan talagang makita natin to. Ang dami po namin baon ngayong Pastor Tim. Napakasimple ng ngiti na yung batok na hinahagod. Pero totoo po yan, no? Hindi po tayo dapat manatiling infant. Kailangan po tayo ay may holiness. Yes, ang ganda ng sinabi ni Pastor. Ano po? Tayo ay nag-umpisa sa infant, na-save, lumago. Ano po, maraming tayong natutunan. Ang tanong, pinakamagandang tanong. Sabi natin, Pastor, ang daming inihalimbawa ni Pastor. Dati pong kinakanta ko noon, mga secular music. Ngayon, puro praising songs. Pero ang pinakahuli at pinakamagandang tanong na narinig ko kay Pastor, yan ba ay nakikita ng mga tao sa kapaligid mo? Patay tayo dyan. Sariling haka-haka lang pala natin, kala natin nagbago na tayo. Kasi naging normal na sa atin yun. Kaya lang minsan sasabihin mo nga, ay parang hindi na ako nagkakaroon ng thirst and hunger. Parang wala nang dating sa akin ng Biblia. Parang natural na, normal na. Ano po? Pero as we grow talaga pong nangyayari ito. Kaya ingat po tayo mga kapatid. Kapag wala nang hindi na yung mga kasamahan natin sa bahay, sa trabaho, parang medyo at is na sa atin. Teka lang, bakit parang wala na sa akin nagpe-persecute? Baka ganun na kami. Baka close na kami. Di po ba? Baka hindi na ako kalaban ni Taning. Baka kakampi ko na siya. Hindi na ako sakit ng ulo ni Taning. Nung baby Christian ako, bomba ako sa paningin niya. Bomba ako sa mundong espiritual. Bakit ngayon parang everything is so smooth? Nakakatakot pala pag everything is so smooth. Parang mas maganda na lang yung may nagpupuna sa atin, ano po. Lalo na kung ang pinupuna nila sa atin na tayo ay naglilingkod sa Diyos, lagi ang salita natin, yung pagkilos, di po ba? Kaya mag-ingat po tayo. Ito pong tatlong iniwan sa atin, binahagi ni Pastor Tim. Tunay nga pong itanim natin sa ating mga puso at wag lang itanim, hayaan lang natin at hayaang mabulok. Hayaan po natin siyang tumubo. Kahit po gradually, kahit dahan-dahan, hindi po nagmamadali ang Diyos. Ang mahalaga, hindi po tayo parang heartbeat. Taas ba? Gandi ganon. Kailangan po, gradually man ito, subalit tayo ay umaangat. Amen po. To God be all the glory po. Alam ko pong marami pang isi-share si Brother Paz at alam ko pong busy din si Pastor Tim. Maraming salamat po. Hanggang ngayon nag-stay po kayo. Sinamahan niyo po kami. Pinakinggan niyo rin ng aking insight. Ayan po, maraming salamat. Wala naman din po gagawin, kaya okay lang po stay. Ay, salamat. Wala naman din po gagawin. Salamat. Oh, grabing privilege to ni God. May member ka na namin dito, Pastor Tim. Amen. Hallelujah. Salamat po, Pastor Tim, sa agarang pagtugon. No? Lagi pong handa. Ganyan po ang ganyan po ang mga lingkod ng Diyos. Sa tuwing kinakailangan ay lagi pong handa. As long as we are free, we are always ready to serve the Lord. Because isa pong pribilehiyo ang maglingkod sa Diyos. No? Hindi po lahat ay nabigyan ng pagkakataon. So it is a privilege always to serve God and to share the gospel. Napakaganda po ng ating pati po ako, no? Panay ang palakpak ko eh. No? Nakamute nga lang, pero panay po ang palakpak ko kasi talagang ouch ng ouch. Sabi ko, totoo nga yung sinabi, no? Hinahaplos tayo, and then biglang babatugan. Hinahaplos ulit, tapos nire-remind tayo, no? Nire-remind tayo kasi kailangan talaga na magkaroon ng pagbabago. Magkaroon ng makikita na nagmamanifest, no? Ano po yung mga pagbabago? Ano po yung kasi kapag tayo ay nananahanan, banal na espiritu sa atin, it is very impossible for a true Christian, you will know my disciple. Makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. So, paano po yan? No? Sasabihin natin, I am a Christian, and then
hindi nagmamanifest ang fruit of the Spirit sa atin. No? So, yan po. Parang nung sinabi niyo po kanina na isang member sa Katol na nagsabi dati, pero ngayon, mahal na mahal ko na ang asawa ko. Nag-react po si Ma'am Vilma. Nag-react po ito. Ay, andito si Ma'am Vilma. Kaya nalaman ko, andito si Ma'am Vilma kanina. No? Naka-join siya. Kasi sinend ko sa GC natin yung baka gusto pong may manood. O no? So praise God po, naka-join siya. Narinig niya ang mensahe. Isa po yan sa no? Isa po yan sa kailangan makita sa atin. Kasi ang spiritual maturity kasi hindi yan yung attendance. Ang spiritual maturity ay hindi yan nasusukat sa attendance natin sa pagsigba. Lagi tayong linggo-linggo nandun tayo. No? Ang spiritual maturity ay hindi yan nasusukat sa attendance or sa sigasig. Ito po ay nasusukat sa pagbabago. No? Pagbabago. Kasi kapag nagkaroon na tayo ng godly fear, ito yung sinasabi na yung banal na pagkatakot sa Diyos, hindi na tayo gumagawa. Iniiwan na natin yung mga dati natin ginagawa at itinatama na tayo. Nagpapatama na tayo. No? Kasi as long as there is still self, wala pong mangyayari sa ating mga prayer. Kasi yun pa rin ang sinusunod natin ng ating pa rin mga sarili. No? So, dapat total surrender kay God upang magkaroon ng manifestation, upang magkaroon ng So, yun po ang aking natutunan ngayong gabi. So, kailangan talaga magiging holistic, no? Magiging holy. Una, magkaroon ng love. Kasi pagka may love ka na, wala nang parang kaya mo nang gawin ang mga bagay na hindi mo kaya dati. Kasi meron ka ng pag-ibig na yun. No? We cannot love without looking. Kasi nga, di ba, naalala ko yung young entrepreneur na tinanong niya si Jesus, paano ba makapasok sa langit? Ito, sinabi ng ating Panginoon na ito, sabi niya, nagawa ko na po yan lahat. Tapos, magiliw siyang tinignan ng Diyos. Magiliw siyang tinignan ng Diyos. Jesus looked at him with love. Ito ang gagawin mo. No? Talagang, when we love, we learn how to look at them, we learn how to listen to them, nagkakaroon na tayo ng compassion, nagkakaroon na tayo ng habag sa kanila, sapagkat naroon na ang love. And then, discernment. Mapapractice na natin ang discernment. Discernment kasi is one way of guarding our spiritual life. No? Isa yung pag-protect sa spiritual life, hindi lang sa atin, kundi pati na rin ang ating mga kapatiran sa pananampalataya. No? Kaya, napaka-importante po na magkaroon tayo. Ma-practice natin ang spiritual discernment, no? Para malaman natin hindi lang kasi yan knowing the right from wrong. Knowing the almost right from the right. No? Pati na yung mga malapit sa katotohanan, akala mo totoo. Yun ang pinaka-importante. No? Knowing what even distinguishing even the almost right and the right. No? Kasi marami talaga yung habang lumalapit ka kasi sa Panginoon, habang lumalalim ka rin, ang panlilin lang din ng kalaban ay nag-upgrade din yung panlilin lang sa kanya kasi nakikita niya na lumalago ka, lumalalim ka, ini-enhance niya rin ang panlilin lang sa atin. Kaya we need to practice the spiritual discernment, no? Para makita natin kung wala po tayo niyan, pwede po natin hingin sa Panginoon niya, Lord, teach me to discern. No? Lord, ibigay mo po sa akin. Help me to discern. Wala pong imposible kapag kahilingi natin sa Panginoon. And then, holiness. Minsan, nahihiya tayong magsabi na nagiging banal na tayo, pero that is the truth. We are being made holy. Pinapabanal tayo, no? Because the moment we receive Jesus Christ, nagkaroon tayo ng salvation, ang kasunod po niyan ay ang pagpapabanal, the sanctification. Kaya, we are being made holy. No? Talagang, ganun. Siguro, pag narinig yan ng, minsan tinutukso tayo or tinitis tayo ng ating mga barkada before. Andito na ang banal, gaganunin tayo. Huwag po tayong magalit sapagkat totoo po yan.
nagiging banal po talaga tayo. Because we stop doing the things that are not good in the eyes of God. Nabago na talaga tayo, nagkakaroon. Kaya nila nasasabi yun kasi nakikita na ang pagbabago sa atin. Kaya dinadaan nila sa joke, pero yun talaga ang nagmamanifest. Yun talaga ang nakikita nila. Kaya dinadaan nila sa joke. Andito na ang banal. Ang problema lang, kung tatawagin kang andito na ang nagbanal-banalan, yun, may problema yun. Kasi you pretend to be someone you are not. Kaya tinatawag kang nagbabanal-banalan. Pero kapag tinawag tayong andito na ang banal, matuwa po tayo dahil nakita nila ang pagbabago sa atin. Amen? So, Amen. salamat po. Marami po salamat. Salamat po, Pastor Tim. Patuloy kita bukas. Susundin po ako ni Pastor Alin dito. Pati kami ni Pastor Jolie yata, Pastor Joseph, sabay-sabay kami pupunta doon. Mga 8, so maaga kami pupunta ron. Dala-dala ko na ang mga gamit po. Amen? Sige po. Marami po salamat, Sister Janet. Sige na po. Back to you, host. Sabi pa ni Siyang Emily. Back to you, host. Amen, amen. Lahat ng papuri talaga sa Panginoon. Hallelujah. Ayan po. Amen po. Alam ko po marami pa ang gusto, nagnanais magbahagi. Subalit, bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo muna. Sinong Gusto magsalita ni Buddy, Sister Mary. Sino po yung nag-amen? Si, Gusto po So, parang hindi Para hindi mawala. Sige po, go. Sige po, go ahead po. Bago tayo manalangin. Parang nawala ng sound. Ako lang ba nawala ng sound? Ano yan? Nawalan po ng sound sa akin. Nawalan po ba ako ng sound? Meron po, wala. Hello, good evening po. Wala. Wala po akong naririnig, mga kapatid. Meron po. Ito po. Meron. Meron po. Ay, salamat naman. Kala ko nawala. Ayan po. Sige po, mga kapatid. Ayan. Mag-share po ba si O tayo po muna ay manalangin. Ay, andito pala si GSMI Camarin International. Welcome po. Sa Dulos for Christ. Ayan, maraming salamat po sa ating mga kapatid. May mga nilaglag, pero may mga bagong dumating. Pero, to God be all the glory po. Oh, nawala. Nawala na si GSMI. International, nawala po. Pero anyway po, sige po, tayo po ay manalangin. Let's close our ang ating gawain ngayon sa panalangin upang ito ay maselyuhan at wag nang manakaw at makuha ng pusa. Amen? Takpan na po natin. Amen po. Tayo po ay manalangin habang ang ating mga kapatiran ay nandito pa at hindi pa nalalaglag. Nawa po sila ay makabalik upang magbigay ng kanilang mga insight. Amen po. Meron po bang nais na nakataas niyang kamay na gusto mag-close? Ang mga zealot of fired up natin mga kapatid. Pasensya na po kayo. Hindi po ako nag-aircon at pinatay ko yung electric fan kasi nung pinakinggan ko sa live, maugong. So pinatay ko electric fan kaya ako po ay nakapamaypay. Amen po. Sige po. Ako po ay mananalangin. Hallelujah. Ama naming nasa langit, tunay nga po mula sa aming mga puso, Panginoon, even though they are not expressing it, they can't express it in words, O Lord. Tunay nga po na
nararamdaman naman ninyo at alam ninyo ang kanilang mga iniisip, laman ng kanilang mga puso, habang sila'y nakikinig, habang Panginoon, na anuman ang ginagawa nila habang sila'y nakikinig, Panginoon, I know that you are writing it into the tablets of their hearts, O God. Isinusulat niyo po ito upang hindi nila ito makalimutan, maging isang magandang paalaala at mahububunot nila kapag ito ay kanilang kinailangan. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang napaka-powerful na mensahe, Panginoon, ngayong gabi. Panginoon, tunay nga po na wala sa iyong biglaan, wala, Panginoon, sa iyong coincidence. Lahat ito ayon sa iyong plano. Hindi po ito kami ang nasunod, kami ang nagplano, subalit lahat ng ito, you orchestrate things, you are the one who decide, Panginoon. Kaya naman, inalaw mo, Panginoon, na marinig namin ang mensaheng ito ngayong gabi, upang ito po, Panginoon, ay gumising sa amin, Panginoon. Sapagkat kami po, Panginoon, ay tumagal na, ilang taon na kami, Panginoon, na naglilingkod sa inyo, subalit kumusta po ba talaga kami, ang relasyon namin sa inyo, how is our intimate relationship with you, Lord, kung paano kami nakikitungo sa ibang tao, Panginoon. This is a wake-up call, O God. We are convicted by your word, O God, hindi po para i-criticize o i-judge, but for us to be convicted and to really change and to really proclaim and share your word, O God, hindi lamang po sa salita, kung hindi sa pamamagitan ng aming mga gawa, na motivated, Panginoon, ng pag-ibig, Panginoon, na merong sapat na guidance with discernment na nagmumula sa inyo at maisa sa buhay namin in a holistic life, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na aking mga kapatiran. Maaaring sa kanila po ngayon, O God, sinabi nila na maaaring sinabi yata, alam yata ni Pastor ang sitwasyon ko, kaya niya sinabi yon. Subalit sa amin po, na hindi katulad ng sinabi ni Pastor, wala kami halos pag-uusap at hindi namin alam at kilala ang bawat isa, subalit nangusap ng direkta para bagang alam niya kung anong nangyayari sa amin, sa bawat isa sa atin. But it is really the work of the Holy Spirit. He's just being obedient sa utos at salita ng Diyos sa kanya, leaded by the Holy Spirit. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagmamahal. Tunay nga po, kapag ang iyong anak ay iyong minamahal, ito ay iyong dinidisiplina, tinutuwid at tinuturuan upang kami ay lumago, hindi yung mabagal na nga, paandap-andap pa, paminsan-minsan lalago, hihinto, babagsak. God, hindi ito ang plinano mo sa amin, Panginoon, and in our weaknesses, still you gave us strength because you are our strength. Thank you so much, O Lord. Wala kami talaga, Panginoon, pupuntahan kaliwa o kanan. Lahat nandyan ka, Panginoon. Lahat ang iyong tulong, pagmamahal, pangunawa, pagpapatawad, lagi pong nandyan, always available for us, always available to those who ask. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang gabing ito, Panginoon, katulad ng fig tree, ngayon naman, Panginoon, O God, ang aming mga paglago, ang pag-ibig namin sa inyo, ang kaalaman namin sa inyo, Panginoon, it was questioned and it has to be questioned daily. Kami mismo, Panginoon, dapat meron kaming daily reflection as we talk to ourselves in front of the mirror. Kung sino ba talaga kami, ano na bang lagay ng aming pananampalataya, natututunan ba namin, na ipapahayag ba namin, at nakikita ba ito ng ibang tao sa aming mga buhay. Sapagkat sila lang ang nakakaalam at nakakabatid at nakakakita at nakakaramdam kung ano na nga ba ang kinikilos namin, ang attitude namin, character namin, kung nababasa pa ba ang liham ng buhay na pag-ibig. Buhay na liham kami, Panginoon, ng pag-ibig mo. Naway nababasa pa ito ng mga tao sa paligid namin. And they can give back all the glory to you, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. I bless, O God, ang buhay ni Pastor Timo, God, maging kanyang ministry sa Zambales, Panginoon. Tunay nga po na gamitin mo pa po siya, Panginoon, more and more wisdom, O God, as He speak. More love, O God, as He serve, O Lord. More discernment, O God, kung paano niya, Panginoon,
paano siya makahalubilo, magbahagi ng salita, Panginoon, right timing, right words, right choice of words, O God. Maraming salamat. At ito po, Panginoon, ay may dalang kaligayahan, naghahatid ng kaligayahan sa kanya. Hindi ito isang burden because ito ay ginagawa niya. Lagi po siyang handa sapagkat kilala niya at alam niya na kayo lamang ang tunay na pinagmumulan ng kaligayahan at kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-ibig ng bawat isa because time is love and giving us the time, O Lord, and it means, oh God, that they really love you. They want to know you more. They hunger for you. Hindi lamang po dahil si Pastor Tim ang magsasalita, but they are here because of you, Lord. They want to know you more. They want to hear from Pastor Tim because we knew it's from you, oh Lord. Maraming salamat po. Multiply this word, oh God, not just in our words also, but in our lives, oh God. Maraming salamat po. Ano man po pangangailangan ng ministry sa Zambales, Panginoon, kayo po ang magbalik nito ng siksik, liglig at umaapaw. Ano man po, Panginoon, ang kailangan, O Lord, sa lahat ng area ng buhay ni Pastor Tim, sa kanyang mahal sa buhay, the people you have entrusted in His hands, O God. Maraming salamat po. I know, O God, they will feel peace, O God, dahil alam nila na si Pastor Tim ay tunay na ginagamit ng Panginoon ng Diyos at tunay na nagmamahal sa Panginoon. Maraming salamat po. Babaunin namin ang iyong salita, Panginoon, at tunay nga pong itatanim namin ito. We will bury it upang ito ay tumubo. Maraming salamat po. Binabalik ko po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Napakainit ng banal na presensya ng Panginoon. Hallelujah. To God be all the glory po. Ayan, maraming salamat sa nagpupuso para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayan po. Pastor Tim, maraming salamat po sa time. Ayan. Amen. Salamat din po. Salamat po. Ayan. Ayan po, habang nandito pa si Pastor Tim, baka gusto nyong verbally, hindi lamang emoticons. Pwede po kayong mag-unmute, mga kapatid. Nasa inyo na po. At ako po ay, makikinig na. Hallelujah. Ayan, sige po, si Sister Rose po ito, nakakaya naman sa aming teacher sa theology. Pag hindi natin ginagamit dito sa ating una po, syempre nagpapasalamat kami sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos na po muli ginamit ang ating pastor Tim, na talagang narinig muli yung kanyang mga paalala, yung mga magagandang mga, alam niyo po yun, yung mga story sa Bible na talagang nakaka-inspired, nagkakaroon po tayo ng motivasyon na talagang pagkuhanan natin na sa tuwing nanghihina tayo, umaandap yung ating apoy, yung kandila natin, na sa kalakasan, na talagang magkaroon tayo muli ng mabigyan tayo ng init sa ating pananampalataya. Kasi aminin talaga natin, darating tayo sa panahon na talagang nakakapanghina. Pero salamat sa Panginoong Diyos kasi kung si Moises merong Ur, si Peter meron siyang si Andrew, meron tayong mga co-leaders, pastor, mga kapatiran na talagang andyan sa atin, na talagang papaalalahanan tayo, palalakasin tayo, encourage tayo, and at the same time talagang ano yung kahinaan mo, doon ka naman palalakasin. Kasi yung person na yun yung ginagamit na instrument ng ating Panginoong Diyos, Kaya nga sabi, maaaring tayo yun sa tuwing may mga kapatiran tayo na nanghihina, na ibalik sila sa init na pananampalataya, sa pagmi-ministry, na hindi tayo maging dahil ang kanilang panghihina at isura, po. Kasi napakahalaga na nauunawaan mo bilang
Kristyano, bilang isang believer, ano yung tinanggap mo mula sa ating Panginoong Diyos? Kasi hindi lang basta ikaw ay nailigtas, okay na sapat na yun. Hindi po, no? Kaya napakahalaga po, no, na talaga nauunawaan natin na kailangan magkaroon din talaga tayo ng pag-iingat. Number 1 po yan. And at the same time, talaga yung pagmamahal sa kapwa natin na yes, minsan lalabas talaga yung character mo bago mo tinanggap sa ang Panginoong Jesus. Minsan talaga ako, pagiging Duterte ko lumalabas, pagiging mapamis ko. But, sa kabutihan ni Lord, na andun sa Holy Spirit na talagang kukontrolin niya tayo, i-remind niya tayo na hindi ka na yan eh. No? Minsan talaga mawawalan ka lalo pag nagdadrive. Yan yung weakness ko. Kaya talagang most of the time nag-aangkas na ako lately kasi para wala na akong hindi na lumalabas yung tapang ko. No? Pero isa yun, no, sa ginagamit ng kalaban na para, alam mo yun, malimutan ko ano yung character, ano yung tinanggap ko na kahinahunan, no, sa ating Panginoong Diyos. Kaya, yun po, no, pero sa mga ganitong gawain, nagpapasalamat tayo kasi isa rin itong platform ng Panginoong Diyos. Kasi napakahalaga po, no, na talagang tayo po ay sa tuwing mayroong ganitong pag-aaral kasi isa itong ang tawag dito, weapon natin, no, na talagang mismo tayo, no, ma-remind din natin yung sarili natin, no, kapag sumusobra na tayo. Kaya, yun po, no, talagang, no, maraming salamat sa mga message, no, na so, isang Kristyano, tunay na kailangan talaga ito ay application, no, and mag-manifest ito sa buhay natin. Hindi lang basta tayo kumakain, ilalabas, or hindi lang tayo basta kumakain tapos nagiging constipated na tayong Kristyano dahil hindi natin na ima-manifest, hindi natin na i-release, hindi natin na-apply. So, kailangan talaga nagpo-flow ito and at the same time, magamit tayo sa buhay ng iba. Kasi yun yung pinaka-ano natin para talaga alam mo yun, makapamunga tayo, makita sa atin, no, na talaga ikaw ay namumunga, and at the same time, talagang mahawaan natin sila, no, ng ating pananampalataya, maging sila, magkaroon sila ng binhi, salita ng Panginoong Diyos, at sila mismo, no po, magamit din, no po, ng ating Panginoong Diyos. Kaya, yun po, no, talagang tuloy-tuloy lang po tayo, no, na maging kalakasan, asin at ilaw sa sanlibutan ito habang tayo po ay naandito. And, hindi tayo perfect, pero at least, no po, tayo ay nagpapaprocess. Tayo po meron teachable heart, no po, and at the same time talagang na gusto at uhaw na uhaw tayong matuto, no? Kaya yun po, no, patuloy lang, no, na talagang encourage, no po, sa bawat isa. And yun, pagmamahal natin, no, na talagang kahit hindi ka ibig-ibig, mamahalin natin. Kasi yun po talaga yung kumbaga sa utos sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen, amen, hallelujah. Maraming salamat po, Pastor Tim. Salamat po sa iyong napakaganda message tonight. God bless you po. To God be the glory po. Hallelujah! Amen, amen. Ay, wala. Kala ko nakamute na naman ako. Ayan. Maraming salamat, Mimi Rose. Pastor Alex Timothy. Ayun, kaya pala Tim. Amen. Maraming salamat po sa mga kapatiran na Opo, ayun na nga po yung sasabihin ko. Sa mga kapatiran na Pastor Tim, Pastor Tim, Ayan. Maraming salamat po mga kapatid sa mga Thank you po. God bless po sa lahat. Ayan. Nakapag-pray na naman po tayo. Kaya maraming salamat po. Ayan. Thank you po. Maraming salamat pong muli at sa mga may oras pa po na pwede pa pong magbahagi, mag-share ng insight. Andito pa po tayo. Amen. To God be all the glory po. At papalala ko lang po muli bukas, kita-kita po tayo muli, 5 o'clock sa Pilipinas at 6 o'clock dito sa Japan in the morning sa HCC Morning Devo. Ayan po. And tomorrow is Friday. Meron po bang bukas? Pasensya na po. Meron po ba, Mimi Rose? Jess?
MI bukas? Ay, hindi ko lang po alam sa ano po, kay inang ano po. Pang ano po natin bukas, di ba Friday night? Bukas, Feeling ko po, kay first Friday, meron po tayo. first and third po, di po ba? Sige. Ay, Yes, meron daw. Og, mga ganun. Sumasayaw pa yung kanyang ano eh. Okay. So, kita-kita po tayo muli bukas ng gabi at umaga. Amen po. To God be all the glory. God bless po.